Good morning. Welcome ta second service after pag-iyapo, ikakwatang i-presensya na pakumagitam anak matutap sa. Pagkumaggamita ni Kawofu, Diyos mi na mariarayo, matulog, makapangwa, makawaya, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos na CBCC. Sikaw Diyos ni na omnipotent, omniscient, omnipresent. Diyos ni na makapangwa sa namin. Kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito at kasama po namin ang aming dakilang Diyos. At sa aming kalagitnaan, ang hinangat po ng Panginoon, ang inyong banal na pangalan ay itaas. Kaya po hinihiling namin na sa oras na ito, ihanda po ninyo ang puso ng bawat isa upang kami po ay karapat-dapat na magpuri sa inyo, na magbigay ng kalwalhatian sa aming Diyos na banal. I-prepare mo ito to me. Ufungan na kami. Create in us, deep inside us, Lord, the desire to seek your face and to worship you in spirit and in truth. Iyo iinasal mi ang ngalan ng Jesus. Amen. Mabibig ay nalata Psalm 96 kung may palapatan. Makakansyon ka mo tayafu, to kansyon nga bago. Makakansyon ka mo tayafu, sigaw ngamin nga binaraton. Makakansyon ka mo tayafu, dingagan na ay eno idayarayo. Ipamalyak na nitang ay ilambuyag no takagato. Ilambuyag no tanna sa nasyon indayaw na. Kagyan no tungamin nga tutulay ira. Makapapaw ira nakikinguan. Iyafu ay makawaya. Dakal nga dayaw mepango sa. Mepango tumekakwaya yan. Ande tang amin nga Diyos nila. Ayaw ta pakasta to celebration na anniversary, meka 28 to anniversary na church na San Pablo, nag-iarto. Duwala pa, ito. Dapat nabalik i-service tayo. Tuway ko muna umayon namin ko. Maglilindang maglilindang anniversary celebration. Anniversary celebration na naganakan na sa way na agnaw ngayong umaga po, anniversary ng naganakan sa no Sabado na ay anniversary celebration na Masipi Fuga anniversary celebration na Ilagan Sabado na Fuga ibitang ni kamo dakal to preparation ikiningwada at Linggo anniversary na Linaw
anniversary celebration na linggo ta fugan. Tumunog to linggo 24 supposed to be limbawang i-transfer na close ka to anniversary. And ipay na 31 and 25 anniversary celebration na San Juan. Pangasinan ka pa mag-anniversary exacto na 25 anniversary celebration na Pangasinan. So, kita na mapanungan na Sabado na libutan kung sitang may kwartang. Kita na mas ikabuan luto na Sabado, linggo, okay na. Marayong iyapot parami po ang iglesia na ini-interest ng Panginoon sa ating parapakan po anak ng Panginoon. Marayong iyapot. Jeff, nasingan ko si Gab, gusto na ma-practice po drums. Tinatanong ako kung kailan siya magsimula. Ako pa lang din, ito ka na tabigat i-drum somewhere. Okay. Nabaling New Year, ang ina-disgrasya. Actually, kay natay. Siguro na naging na ito istorya, gaya pinto, tanda po ito paputok. Ay naganda ito, natay niya. Na nawala pag ginagano. Sikang Kata ko siya, yan pagpabulit na lang, ang rebeltidor, pinakamaskan niya. 5 star. 5 star. Naringalan na. Sa may kagana Goodbye, sir. Sarami. Kagana Goodbye. Hilda din. Goodbye, Philippines pala. Babae, kagana ng Maduro. Problema bintang Filipino. Mas kinoaro i-warning pakit-pekit lang. O yan na-disgrasya yan. Pero kada ma-pay attention na warning, o yan i-pekofan. Basta ka ma-pay attention na aninawang na warning signs, you will pay the price. Sigrilyo, ito lang tayo warning, di ba? Pikir na sigrilyo. Ito na i-warning, tapos ma-warningan ito rin. Kaya maski na i-warning sign, pakipipay na ito rin. Ikuha na hospital, magipay na ito yung na-cancer throat na. Pati supposed to be, yan drawing to egada sigrilyo. Kaya maski mo anipay mo, basta kaya na naman ito rin. Kwanda, maski no amo na ito katakita kira. Kada warning to i-disregard mo, lahat po ng babala, lahat po ng warning na hindi natin pinapansin at dinidisregard po natin, sigurado po we will pay the price no pakipepet ng i-uwi na. Amen? Amen. Actually, si Pastor Roy, Pastor Benji, si Pastor Bert Calwen, nag-swimming sila sa isang resort. Pagkatapos, may nakalagay doon at nandun na din ang lubid, ilagyan ng lubid ang isang banda na kung saan hindi ka pwedeng lumangoy lampas doon sa nilagay na lubid. Anong ginawa ng tatlo?
subukan na natin. Tatagpweng kira na tayo ira. Magkinali mo ira tan kadaga na makatuon ay basta mo i-warning signs. Maski mag-drive ka, indam mo mag-pay attention ka parulangkam mo sapagkat kapag hindi po tayo sumunod, madidisgrasya po tayo. So yan yung lesson na 2026, tama na, kapag disregard mo warning signs, ay madisgrasya ka. Manatagin tayo na ito ang pinawag niya. 1 Corinthians chapter 10. 1 Corinthians chapter 10, Mabelo Futa 1. Yung kagyan na umawag na iya mo, wawagi ira, ikaya ko tukan na mundo inesimugari, ta ginafuat ng ira, na sinutun kani Moses. Ira namin ay diliruman na kunang, ala nakaragak ira na binay, tatagapagan na bebay na uzin, nga awang tumarakay nga lesin mo nila. Tagpunam ang bebay na bautiso at iranamin na kung natumuntulga ni Moses. Iranamin ikiminan takalan na naggafutan lagi. Alam mininong tadalong na naggafu tan espirituang na patu nga nebulu-bulu nila. Yaw na patu ayaya si Kristo. Ngayon, maski baga nakundurin, ali nga napakayaya ay Diyos na kawag nila. Kaya kung tunatay na, alam ne wara-wara ipagkida, tatang-tana. Dalaw nga nesim mo ay pamampalan ditam, tapeno ayantang nakalagatan, marakay iranagandog, nagkakita ng kingwada. Ali ka mo nga magdayarayaw ta, sinay Diyos iran, kakagintanan kingwa ng kawang nila. Takagyan ng masanto na tuna, nagamambog itutulay, na na fiesta ay nagtukpan ira, tapaginlelaw ang napatalalaw. Arintang na maggandog kagigintanan kingwa, nagkawang nila, yakong tutwa fulurivu, inatay nila, tatangagaw laman. Arintang na purpureman, iyafu, nakagintanan kingwa ng kawang nila, yan kung pinapatay nila na araw-araw. Arintang na makareklamo, nakaginta ng kingwa ng kawang nila, yan kung pinintaran nila na anghel na patay. Nesin mo nila namin dalaw, tupapampalan ng kawang, anang netura na pa, tupanutulitam, na matolay ito yung na tiyempo, na aral nila na manupal. Yan ito magibugog isin nilaman na magampo ito sigurado na itagdag na tanong narakay no matumba. Yaw iuhog na yaw matimalo ito. Magkumbag gamitan ikaw ako inagami kagyaw mo. Idasal nito, ako daw patanay ay establish mo na for me divine boundaries. Ako daw patanay, mag-uwag ka ni kami, ala ibelan mo na Diyos ang prinsipyo na ay sa kawan mo sinabi, we ask your help, O Lord, that you may condition our hearts
and inono me to just obey your word. Yaw i-dasal mo ang ngalan ni Jesus. Amen. So, ito pong kaduluan ayon kay Apostol Pablo sa preface pala doon sa simula pala ng chapter 10, sinabi ni Apostol Pablo na I do not want you to be ignorant, brothers. Kaya to pakilafog ka mo, wawala kira. Kaya mo to mag-pay attention ka mo. Yan ito ni Apostol Pablo. Karuan to parte na binipigtan ta verse 6, dalaw na lesin mo ay pamapalang diktam. This was written, yan ikinauhog na yan po, yaw ay netura to pamapalang diktam. This was written to warn us. At next to verse 11, nesin mo nila ngaming dalaw itong pamampalang tagkawan. So, dalawang beses, sinabi ni Apostol Pablo, this was written as an example for us, ang nagkawan ito kiligin ni Apostol Pablo, yaw ay netura, ariga ehemplo, ang prani to warn us. So, the 1 Corinthians sa chapter 10, mapapansin po natin na ilang beses sinabi ni Apostol Pablo na ito ay isinulat upang maging babala para sa atin. Para hindi po tayo magkamali katulad ng ginawa ng mga forefathers natin. Paul urges the Corinthians to learn from the mistakes of the ancestors and faithfulness during the wilderness wanderings. So ito po hinihimok ni Apostol Pablo, hinihikayat na huwag mabuhay katulad ng kanilang forefathers. They had spiritual blessings but fell into sin and faced God's judgment. Naranasan nila ang tunay na kaganapan ng buhay sa Panginoon, subalit nahulog sila sa kasalanan at sila po ay pinarusahan ng ating Panginoon. So this passage was written as an example for us to avoid paying the price of not taking God seriously. Yung kaya ko i-mensahe sa ngayon. Yung ay netura, tapeno ibitatam, badaran, megafulaman, taariyatam si Yosowan iyo. So yung kaya ko bilay 2026 warning. 2026 warning. Ano ba yung warning na yan? Avoid paying the price of not taking God seriously. Awan yatang ibita soporitam ikatam balisin na Diyos ang nakatam talangkugan i-relasyon ng ta Diyos. Ito po ang tatlong bagay na magiging resulta kapag tayo po ay narinig po natin, nakita po natin ang babala ng Panginoon at binabaniwala po natin
magkakaroon po ng napaka-pangit, mapait na resulta sa buhay natin. Ito pong tatlong bagay, becoming displeasing to God. May kadwa, great earthly laws. May katalo, being disqualified for the prize. So bilang Kristiyano ay maaari po natin iwasan, ibita itong tatlong bagay na napakahalaga po sa buhay natin. 2026. Becoming displeasing to God, great earthly laws are disqualified for the prize. So, pagpilitan ng yatong iulo, mabalik to displeasing na Diyos. Okay, unpleasant to life na paninagdan na iyan. Yung Israelita, no mapansin ng kinikinatao Vovog na Yamo, naranasan po nila ang napakaraming pagpapala mula sa Panginoon. Isinulat po yan ni Apostol Pablo at gusto kong basahin ulit natin yung first few verses. Simulan natin sa verse 1. Verse 1. So yung kigin ni Apostol Pablo, huwag ira, ikaya kutukan ng wano, inesi mo gani at ginapat ng ira na simitul kani Moses. Ira namin ay niliruman na kunang yan i-olo, meka mo to kigin ni ira namin ay niliruman na kunang alang nakalakang ira nga minaitat na pagana bebay nga usin nga awan to marakay nga nesimunira. Tagkulam alam bebay na bautisuhan ira namin nga naapon na tumutol kani Moses. Ira namin ikiminang tagkanan nga nagkaputan lani anak minunong tagdalong nga nagkaputan na espiritual nga batu nga nepulupulo nira. Yaw nga batu ay si Kristo. Verse 5, ngayon maski pagkalukunduri, ari ka na pagayaya, Diyos taktama. So, nasinan mo? They all walk through the sea. Yan po ay mirakulo sa kanilang buhay. Katulad po natin, kapag nakita po natin, napansin po natin na ang buhay natin parang wala ng solusyon. Pagkatapos, dumating ang Panginoon, katulad po ng lagi po natin kinakanta, God will make a way where there seems to be no way. So, mauno egata, end of your rope, no hopeless sitwasyon mo. Kagita na Israelita era, kiningwa na yako, hinati, ginadwa na ibebay, tapeno liminakat ira. Yan po ay malaking karanasan at malaking experience ng mirakulo ng ating Panginoon. Maliban dyan, sabi noon, ay they all walk under the cloud. Ibig sabihin, habang sila po ay naglalakbay, ay sinisilungan sila ng ulap. Tapos kada ma-experience, ipapunta disyerto. Tapos ma-avoid the scorching here. Ta disyerto. Afertari, ega imevuluvulo nila, iramabiyahe, ega imevuluvulo nila to afi, pillar of cloud, fire by night. So, Fertali ta bulubulungan na ira na afi, tapeno mangyawa tutulo, bulubulungan na ira na afi, to push away the beast of the desert,
that might harm them. Tapos ayan na, tukan lang ira na ayam. Finally, kininang ira to mana. Ano ba ang mana? Ang mana, yan po ay ang tawag ng Biblia, bread of angels. Tinapay galing sa langit. Pero po ba sa atin, maski ikaw pinakamayaman dito sa mundo, hindi mo matikman yung mga tinapay ng anghel. Sila lang nakakatikim, no? Ira lamang. Maliban kung sa tinapay mula sa langit, ano nangyari sa kanila? They wake up every morning at nakikita nila nandun na ang tinapay, delivered fresh every morning. Pagkagising, nandun na. Nauunahan pa yung salaon. Alam niyo, pandesa na dumadaalan pa sa salaon. Pagkatapos nun, ano pa ka-bendition na? Kiging na, they drank from the water, from the rock that was following them. Mininong irata dada tumebulong na nila. Hindi nga yung dada, ito nagyawa ito ganun. Ayon sa nabasa natin, the rock that was following them was Christ. The pre-incarnate Christ. Nandun na si Kristo. O nakasigang katotola ito, punong-puno ng bendisyon sa buhay. Fire by night, cloud by day, bread delivered fresh every morning. Pagkatapos sinusundan sila ng napakasarap na tubig, napaka-presko, hindi galing ka luwa, galing kabagan, nagkafuka ni Kristo. Punong-puno ng bendisyon na kanilang buhay. Punong-puno ng protection. At maliban doon, they were given a spiritual leader like Moses. Ang kanilang pastor, ang kanilang leader ay si Moses. Kung may pastor ka na katulad ni Moses, lagi mong nararanasan ang mga bendition mula sa Panginoon. Yung nakikita mo, first-hand experience. At dapat ang buhay mo lagi nagpupuri sa Panginoon. Anong sabi dito sa verse 5? Sabi verse 5, sa kabila ng maraming pagpapala, sa kabila ng maraming bendition, yet ang sabi sa verse 5, but with most of them, God was not well pleased. Sa kabila ng karanasan, napakagandang karanasan, life-changing experience, ayan na nagayaya ng Diyos pananira. So, sa kakaroon na kunwari buhay ka, lata. Why would a people so blessed be viewed as people not pleasing to God? Dapat ito na ito sobrang bendition na napanuwag ng mawag na pasing mo kalat na makasta pagindad na takay na makasta balay na napanuwag ng bendition nila. And yet, kihina Bible, God was not pleased with some of them. Simply because they were not taking God seriously. Sapagkat hindi po nila siniseryoso ang Diyos. Hindi nila siniseryoso ang kaugnayan sa Diyos. Hindi nila siniseryoso ang kaharian ng Diyos. Hindi sila seryoso sa katuwiran ng Diyos, kapanalan ng Diyos. Awan po seryoso na. Hindi seryoso sa prayer meeting. Kanda seryoso sa Christian life. Namin na spiritual tapatuloy na they are taking it for granted.
Yung kumakata agaw, awak kata hospital, pagkatapos patuloy ipasustunin ng Diyos kaniko, protection mo, charge to ang liyan mo, kasalang mo, sa kapila ng lahat ng pagpapala na yan, hindi mo siniseryoso ang Diyos. Message mo, God will not be pleased with your life. Kanya magayaya, hindi po magagala ang Diyos sa buhay. Ay, message mo ba ta buhay tamyan to? Message mo. Kaya nga sinabi dito, this was written as a warning for us. Kasi ganito po yon. Kapag tayo mga Kristiyano ay punong-puno ng pagpapala, araw-araw nakakakita tayo ng pagpapala ng Diyos. Araw-araw nakakakita tayo ng mirakulo ng Diyos sa buhay natin. And then, darating ang pagpapala natin hindi na special, magiging ordinaryo na. Halimbawa, kumain kami ng lechon ngayon, ang sarap. Bukas lechon na naman. Masarap pa rin. Sa oras to gabi, lechon. Through agaw, lechon. So, kaya po, si Papa, tama ka lechon mo eh. Di ba? Lechon. Ganon din po. Kasi yun po ang nature natin. Blessings. Ay, kapatid, may dumating na blessing sa buhay mo. Ay, alam ko na yan. Lagi kong nararanasan yan. Awagan na itong kwenta na. When God's blessings and provisions and miracles in your life becomes as ordinary as a glass of water to drink on the table, kada kuman, mamega po mo i-take God to akan to seryoso. No ibendisyon na pagtolen, kahita na natural na lutwag pipilan, tasigat to, madasat tagapang. Awa na ngayon malsa ganas ng tulay, ito nature na tulay. So ngayon, ipag-revoke dito. Kundo si gaano ka kaseryoso ang espiritual pagtuloy. I-all umawag ni ko kung hindi ka seryoso, ang unang mawawala po sa atin, becoming displeasing to God. No, hindi na nagagala ang Panginoon sa buhay mo, you lose the very reason of your existence. Wala ng kabuluhan ang buhay. Basta nung ka na magayaya ni Lord na buhay mo. Awa ka na itong kwenta ng buhay mo. Pagka sinabi mo, bakit mo lang kwenta? Dami kong pera, wala ng kwenta ng buhay mo. Kahit marami kang pera, kung hindi nagagalak ang Diyos sa buhay mo. Kasi ang dahilan po, ang rason po, kung bakit tayo nabubuhay ay upang to please God. We live, we exist to please God. Yan lamang po ang tanging rason ng buhay po natin. Bakit narito tayo ngayon? To please God. Di ba, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo that life is not about us. It is all about God. Patungkol sa Diyos ang buhay natin, hindi patungkol sa atin. God did not exist for us. We exist for Him. Kaya paulit-ulit kong iniyayakap sa puso ng bawat isa sa atin. Idinadampi po sa puso ng bawat isa sa atin. That blessing God is not the best way to live. It is the only way to live. Yan lamang ibuhay. Yan patuloy ka, titignan mo, yung klase ng pamumuhay mo, kung hindi na nagagalang, wala nang kwenta ang buhay mo. Kahit anong meron sa'yo. Ang ano kwenta ng buhay. Kasi,
ipila ka kahulugan at kabuluhan ng buhay ay pagbibigay ng kagalakan kay Diyos pang yan ang lamang ibuhay. Awang alam tanawa. So, ipakyafu. Ano ba ipag-usahan ito? Patuloy. Niya po naman naman ang pag-ino, what am I living for? Bakit ako nabubuhay? Katam-kataman, itong prinsipyo na CPCC. Sintab namin, matulay pa tayo. Pleasing God, o glorifying God, is not the best way to live. It's the only way to live. It's not the best part of our life. Pleasing God or glorifying God is not the best part of our life. It is our very life. Yung lamang ibuhay, awang natutalagang itong buhay na matatawag po natin. Yung lamang ibuhay ito, please God. Pero kailangan na makayaya ng Diyos ni Wata 2026, i-review mo ang buhay mo. Balikan. Lapitan mo si Lord. Lord, ang hindi ka na nasisiyahan sa buhay. Pag-uwi mo ang buhay. Lahat ng mga bendisyon na natatamasa mo sa Panginoon, i-review mo. Count your blessings. Name them one by one. Tapero ang mundo, kinakaroon na tubo ito pabor ng Diyos. So don't ever take God's blessings for granted. Kamu alawakan mo alakpaw naman. Huwag binabaliwala ang mga pagpapala mula sa Panginoon. Spiritual blessings, physical, financial, emotional, lahat ng klase ng pagpapala mula sa Panginoon. Don't take it for granted. Especially, relasyon po natin sa atin. To avoid paying the price. Pangalawa, ito po ang pangalawa, great earthly laws. Balikan natin yung text natin. Doon sa verse 5 mismo. Sa verse 5. Ngayon, baski pagano kunduli, ari na napagayaya i Diyos na kawang nila, yatong tunatay nila, anande warawana. Yan. Scattered into the wilderness. Ne warawana ibagina, tatanakana. Verse 6. Danaw nga nesimo, ayan ang i-flash yan. Danaw nga nesimo ay pamapalan itam, tapeno ariyatam nga karagatan, imarakay ira nga gando nga kagintana kinuwana. So, now these things became our examples to the intent that we should not lust after evil things as they also lusted. Ari ka mo magdayarayo kasi ng Diyos, ilatagit ta na kingwanan karon. Takagyan ng masanto nga tuna, nagabambong itotolay nga na fiesta, nagtupal yung tapagililaw at napataralan.
Ari tam na magdalo nagkikita na kinuha ng kawan niya. Yan tutudwa ko ribu inatay nila katangag kaulan. Ari ang tam nga porporeban iya kung magkikita na kinuha ng kawan niya. Tapi napatay ira na aruga ira. Ari tam nga marereklamo magkikita na kinuha ng kawan niya. Yan tutupinit na ng ira na anghel na. Napatay. So yan po. Natura, warning nangyari sa kanila para hindi tayo mahulog na pareho to bita. Pero maiwasan pa, kaya simulan din. Ano kinimuha na karawang kanila? Ni Apostol Pablo yung ginawa nila hindi maganda. Anyari dari olo at dayarayan ang sinang Diyos ang akarnaw nagtalaw, nagilelaw, narereklamo kung ano ba na Diyos itipan. Tapos na namin na ayaw. Yung pinaka-boss na namin na bulmula. Ay sabi niya, kita na, pakasta yan i-offer na. Pagbalik mo katapin ba tayo? Pagbalik ka to Diyos. Ayan, ikaya ka sa ganawa. Kapag ka dumating po sa buhay natin, na hindi na tayo masyadong interesado doon sa pagpapala galing sa Panginoon. Hindi na tayo masyadong excited sa relasyon natin sa Panginoon. And we begin to look for an alternative source of joy and peace. Imbes na hinahanap natin ang kaganapan ng buhay doon kay Jesus, hinahanap na natin sa labas ni Jesus. At yung katuruan ko sa inyo, lagi kong itinuturo, you can never find true happiness outside of Christ. Maski na atikuan mo. This world offers nothing that you can keep it forever. Awang iyapusin ang mundo to awayang ipapangagdi no ka. Pero anong ginawa ni Adan at Eva? Magaling nila to alternative source of peace and joy. Hindi na nila hinahanap yung kaganakan, kasiyahan, kapayapaan, kaganakan kay Lord. Hindi na. Sa labas na ng church, tayo perya, lagi mo nakikita sa perya, lagi mo nakikita doon sa kapehan, maski no tiyempo na worship, nandun sa beach, na gusto mong picture na, nagpa-picture na beach sa Ligo. Kasi hindi na hinahanap dito. Yan ikakontentuhan sa buhay. Palabasan na ni Kristo. Kung natin inesin mo, ano nangyari dito? They did evil things. Anong ginawa nila? Gumawa sila ng sarili nilang Diyos. Gusto nilang magkaroon ng karanasan at magkaroon ng ibang Diyos. Di ba? Nabatay na ito Diyos na. Yan nabatay na ito golden calf. At sabi nila pagkatapos ginawa yung golden calf, oh, ganda ng Diyos natin. Pinagdinan lumana. Kapag nila na patay ni Diyos, anong ginawa nila? Sinamba nila. Ano yung pag-aadyesin mo? Pagkatapos nilang sinamba, na fiesta era, nagilin lang ira. And then ayon sa ibang account sa parte ng Biblia, they were running to and fro, running one, and i-control ng life na,
nag-slip out of their hands, kadalan makontrol ibuhay na, and then all sorts of sin na iiniwanan. Ganon po, kapag pinalitan po natin ang tunay na Diyos ng fake na Diyos, ikita ang kwarto to Diyos, yun ang ginod-Diyos mo, yun ang sinusunod mo. Sa nauno ang buong entertainment, Diyos ng politics, Diyos na kwarto,